Arabia, Philippines, and to wherever you are right now, then brace yourselves mga kababayan kasi right now we will be talking more about kung paano talaga magbabago ang buhay mo this 2024. Are you excited? And alam kong excited ka na kasi yung pag-uusapan natin, title pa lang napakaganda na. Financial Success Blueprint. So pag sinabi nating financial success, ibig sabihin, becoming successful hindi lang as a person, kundi pati na rin sa bulsa. And marami sa atin right now na mahalaga at kailangan natin yun, lalo na kung marami tayong mga mahal sa buhay na gusto nating masecure, mapasaya, and of course, kung marami tayong mga passion in life and mga gusto pang i-experience at magkaroon pa habang nandito tayo. Tama? And pag sinabi mo namang blueprint, ibig sabihin guideline. So, ibig sabihin, kapag napakinggan nyo po ito, isa at actually kung mapapansin nyo, nakakarinig na sino po dito yung mga hindi naman first time na maka-attend ng aming Zoom event sa ating community sa Royals International Empire. Mapapansin nyo, if you have been watching daily, which is I propose and I suggest na gawin nyo yun, makikita ninyo, palaging merong mga successful na tao ang nag-share. And later on, we will be having that kind of sharing then. And bakit nila nagagawa na from normal individual, from a dreamer, to become an extraordinary person na nakuha yung resulta, na success nila sa buhay, it is because of this thing na ipapakita at i-explain ko sa inyo. This is the financial success blueprint. Kung gusto mong maging successful financially, para mas maging magaan sa'yo yung pagkamit ng pangarap mo. Siyempre, mas, di ba, madali lang makatulong sa iba pag ikaw mismo, may pantulong ka, to the point na parang gusto mong mapagaan yung buhay ng isang tao, dapat yung buhay mo magaan din. Tama? Kasi, mas madali natin na, you cannot give something you don't have. If you don't know paano natin matulungan yung mga tao sa poverty, matulungan ng mga tao para makaalis sa mga sitwasyon nila na commonly, mostly sa atin, nagiging challenge ngayon is finances, tama? Then you need to be better in finances as well. Kaya nga, we are here to educate each and every one of you tungkol dito para mas gumanda pa ang takbo ng career nyo at ng 2024 nyo in terms sa success. So, let's talk about Financial Success Blueprint. Of course, this is presented under Orvis Victus International, and of course, we are under the community of Royals International Empire and Project High Community. Kaya naman kaway-kaway sa lahat ng ating members na nakikinig ngayon worldwide. And nakakakilig po kasi you know what, when we discuss about this, syempre papakilala po muna ako. Kasi bakit sasabihin niyo, sino kaya nagsasalita dito sa harapan na to? My name is Julian Impik. I am one of the Royals Council of our community. And also, before nakita ko po itong ating platform, before po akong na-introduce sa ganitong klase ng industriya, I am a teacher I'm a teacher before. I've worked as a teacher. I also tried working in HR, admin assistant and everything because I really wanted na maging successful din sa buhay. So, I changed careers and I changed industries kasi I've been looking for something na magtutulong sa akin na mag-grow as a person and also makatulong sa family ko. So, ito po, kung nakikita nyo nandito ako sa inyong harapan, it's because I stopped searching the moment na nakita at nakilala ko itong ating platform. Hindi na kailangang maghanap pa ng iba. Ito lang sapat na. Di ba? So, right now, I'm part of the Millionaires Club. I also had been able to buy my own car here in our platform and also managed to go in different country, different parts of the Philippines, of course, tourist spots and all because of our platform na rin. So, this is me before. Ayan. Hindi kayo maniwala sa mga kinukwento ko eh. So, I am a working student, mga kapatid. Pinalaki ako ng lola ko. My mother was a single mom. I don't have a father growing up. So, you know how challenging it is. Napaka-challenging lumaki na, of course, hindi kompleto yung family nyo. And then, wala masyadong sumusuporta. Kasi limitado eh. Yung mga tao na pwedeng mag-support sa'yo. So, when I am in third year,
na nung aking parang high school, ano na ba yan ngayon? 9th grade, tama? Grade 9, grade 10. Naka-experience na po ako, nag-working student na ako para makapagtapos. Hanggang sa nag-college po ako, hanggang sa gumraduate po ako, I became a working student. And sobrang proud ng nanay ko kasi I graduated as a cum laude during my time in one of a prestigious university po sa Mindanao. And nakakatuwa yun kasi sabi nga nila, kung gusto mong makapagtapos, gusto mong matulungan yung pamilya mo, mag-aral ka mabuti. Wala silang pang-aral sa akin. Nagtrabaho po ako para makapagtapos. Kasi sabi ko, gusto kong matulungan yung family ko. Kaya lang, dun ko napatunayan when I graduated, I've been to non-professional na nagtrabaho ako, hindi ako graduate, nagtrabaho rin ako, nang graduate ako, hindi po pala sapat yung diploma lang para magbago yung buhay mo. Naniniwala po ba kayo doon? Ako sobrang naniniwala po ako doon. Kasi nasubukan kong may diploma na nagtrabaho, nasubukan ko rin walang diploma na nagtrabaho, halos parehos lang din naman pala. Kasi after I graduated, di ba, marami sa atin, marami namang gumagraduate, hindi lang, kumbaga, hindi naman lahat successful. Kasi yung iba, diskarte pa rin. Tama? Yung iba nga, backer pa rin. Di ba? Yung mga diskarte nila. At marami ding mga hindi nakapagtapos na madiskarte sa buhay at natuturan din eventually, lalo na ngayon, may online na, kumikita pa rin naman ng malaki. Masaya pa rin naman. Tama? So, nung ako po, I still proceed. Siyempre, nakapagtapos na ako, nandyan na eh. So, nagtrabaho po ako, eh, hindi ko pa nakikita yung platform na to during that time. But, well, actually, nakapag-present na sa akin ng mangilan-gilan dati na mga ganito. It's just that it's networking before. Diba? So, sabi ko, ayoko niyan, may kapital, napakuripot ko pong tao and all. Kaya lang, nakakapag-deny lang pala tayo sa mga opportunities noon. It's because binibase natin yung opportunity sa cash sa budget. Tama ba? Ayoko yan, mahal. Ayoko yan, may kapital. Ayoko, it's because yung pera mo, nakabudget lang. Kaya, kahit maganda pa yung opportunity, since hindi mo kaya, kasi nagbabudgeting ka, umaayaw ka. It's not because pangit yung opportunity. It's because during that time, hindi ka willing mag-take risk. Ganun po yung nangyari sa akin sa umpisa. Sabi ko, okay lang, may another option pa naman, nagtatrabaho pa naman ako. But then, eventually, yun yung sigurong pinaka naging malaking turning point ng buhay ko. Habang nagtatrabaho ako, na-realize ko, walang pagkakaiba yung buhay. Paulit-ulit pa rin, 15, 30, sumasahod, yung payslip, literal, nagpipay ka, pero nai-slip away lang sa kamay mo. Subukan nyo na po yun. Yung sahod nyo ni hindi tumagal. Di ba? Wala pa yung sahod, naubos na. So, ganun po yung nangyari sa akin. So, literally, since mapangarap po akong tao at hindi ko lang naman po ginagawang trabaho ko para sa akin, kundi para sa buong pamilya ko, I left a real job to follow my real dream. Bakit ba tayo nagtrabaho in the first place? Yung iba nga gumagraduate, hindi na nga align sa pinag-graduatean nila yung trabaho nila eh. May nga nakita ko, nag-graduate ng, sabihin natin, business administration, tapos nag-call center. Tama? May mga nakita kong kaklase ko, graduate ng course namin, pagkatapos nandun sa mall, nagtatrabaho. May iba naman, ito naman yung pinag-graduatean, iba naman yung work. It doesn't matter eh. Diba? Kasi ang sinabi lang naman, at least 4-year course, at least may diploma, kahit anong trabaho mo after, bakit? Because anything that pays and helps put food in the table, it's what matters most. Kahit ano, basta sumisweldo ka, kumikita ka, makatulong ka sa pamilya mo, pwede na. At the end of the day. Yun yung mga nangyayari sa kanila. And sa akin, ang totoong pangarap ko, kaya ako nagtapos, nag-aaral and all, syempre, I wanted my family to be proud of me. And aside from that, I really wanted to help them. And I really wanted na maging successful. And lahat tayo, ganun. And nung nakita ko po ito, I chose to follow my real dream. My real dream is financially stable, but also psychologically stable, masaya ang buhay kasi hindi ka na masyadong stressful kasi nagagawa mo yung passion mo at nabibigay mo pa yung gusto mo para sa pamilya mo. Before that, nung nakita ko, before ko pa ito nakita ang platform, talagang I tried also having traditional businesses. So, yan po yung mga tinutukoy ko kung nakakapag-usap po tayo. Yan yung mga ilan sa mga negosyo na na-put up ko, na yung iba po niya may kasosyo ako, may mga kasama ko. Pero it didn't literally fail. It's just that I
found a better business to focus on. Na kung tutusin, out of all ng mga investments, out of all ng mga tinayaan ko, sinugalan ko, sinunggaban ko ng mga oportunidad, dito talaga ako nagtagal. Ito talaga yung pinili ko sa lahat. I left my job, iniwan ko po itong negosyo ko, running pa po yung isang business ko nung ginagawa ko tong platform na to, pero sinarado ko po. Bakit? Kasi mas malaki yung income potential ng negosyo na to, mas malaki yung naging balik sa akin, lalo na nung pinukusan ko to, sineryoso ko to, at mas mababa po yung sakit sa ulo. Kaya mas mabilis po yung naging turnout ng negosyo na to para sa akin. And coming for those experiences, I had the big shift in my life. Well, sinabi natin the big shift, talagang 360 degree po yung nagbago sa akin. Hindi lang po sa finances, kundi sa pagkatao ko. It helped me kasi sabi nila, for you to become successful, para ma-achieve mo daw yung pangarap mo, kailangan ikaw mismo ready ka doon. Sabi natin, kumbaga, hinahanda ka ng Panginoon, sabi nga ng Panginoon, nandyan na yung pangarap mo eh. The path to your success is already there. It's already prepared. Now, God is just preparing you. So sa akin, sa lahat pala ng pinagdaanan ko, it led me here, hinanda ako para makuha to. Kung ano may pinagdadaanan mo right now, ano may na-experience mo right now, kung nakita mo to ngayon, kasi ito na yung katuparan ng pangarap mo, ang hinahanda na lang niya ikaw. Kung ready ka bang tuparin na yun, ngayon na. And the big shift started nung nagsabi ako, sige, gagawin ko to. Excited na ako. Ang dami ko ng sinugal, ang dami ko ng tinayaan sa buhay ko, ang dami ko ng mga na-experience, eto pa ba? Kayang-kaya kong pag-aralan to kung para sa pamilya ko. And yes, I learned about this amazing opportunity. Financial Success Blueprint, in-explain po to sa akin. And my direct mentor is Mentor Tanya Morales herself. So it started with a decision to start. And my dream became my reality. So from that normal probinsyana na tagang Mindanao, sumugal, sumunggab. Sa lalong madaling panahon, hindi ako pinatulong nito. Ginawan ko ng paraan agad-agad. And it turned out to be the best and the greatest life that gave me and my family. Yung binigay talaga sa akin all out. So, nung nagawa ko na po itong platform na to, at nakinig na po ako sa mentor ko, at sinunod ko po yung sistema ng community natin, then, hindi lang po financial success, kundi time freedom talaga. To the point na parang binabayaran kami dito para mag-travel, lalo na if you wanted to become more malaya sa buhay, aba talaga pwedeng-pwede sa'yo to. Yung pamilya mo, gusto mong ma-experience nila, yung ganito din, pwedeng-pwede sa'yo to. So, dami nating mga napuntahan. And then, of course, financial success, financial careers. How many times we have mga check-in, na mga nag-release through my name, and of course, yung mga income natin pure online. And yun na nga po, from this checks, also, I became a millionaire on my second year. Isa po ako sa pinakauna na, ako lang pala, pinakaunang naging milyonarya ng family namin. At least sa bloodline ko nang simula sa kalululuhan ko na sobrang nakakakilig. Even po nga sa bloodline ng nanay ko, lolo ko and all, ako po yung talaga nakapag first car na wala pong coming from family, kumbaga pa income. Pure earned income dito sa online. And ito nga po, dati naalala ko, nagko-commute lang ako. Dati naalala ko, ayan, nagbabike lang ako, papunta sa eskwelahan, pabalik, at saka kahit po teacher na ako, nagbabike pa rin po ako noon. Kapag doon po ako sa province namin and all, sino mag-aakala? Yung nangarap lang, yung naghaw lang, yung nagbaka sakali lang. Pero tinayaan, nag-decide, nilaban, pinanindigan araw-araw yung desisyon niya. Ito na pala yung buhay na magkakaroon siya ngayon. And excited po ako, kaya po ako nag-share sa inyo right now, because right now, I wanted to show you what I have seen few years back para mahatid po kita sa buhay na deserve mo ngayong 2024. There are 4 types of people in financial system. May 4 na klase ng tao na ngayon ginagawa yung mga trabaho, career, or maybe yung mga businesses nila dito po para kumita po. And of course, para makasustain sa mga pangarap nila. According kay Robert Kiyosaki, piliin mo kung nasan ka dito right now. Baka ikaw ay part ng employment. Empleyado. Ano ibig sabihin nun? Nagtatrabaho ka para sa ibang tao. And then, may boss ka. And meron din tayong mga tinatawag na, of course,
self-employed. So, yun naman pong mga self-employed, yan naman po yung mga taong ikaw yung may-ari ng negosyo. Pero, ikaw rin yung empleyado mo. Let's say, tindahan. Self-employed pa lang po yan kasi yung tindahan, para magbukas siya, kailangan nandyan ka. Pag umalis ka, kailangan mo isara. Tama? Ano pa yung mga klase ng mga self-employed? Yung mga doktor, di ba? Sila yung may-ari ng clinic, pero sila rin yung doktor. So, when the doctor is out, wala pong pwedeng maging pasyente. Tama? Ganun po sa mga law firm. Ikaw rin yung attorney. Pag wala ka, walang makakapagpapirma, makakapagkonsulta and all. So, more on, running yung business mo, pero kailangan nandun ka present ka. Kasi kung wala ka, hindi siya magra-run. Kaya self-employed. Employed ka pa rin ng sarili mong negosyo. Siyempre, mas malaki kita niyan kaysa sa employment. Kaya lang, kakainin talaga niyan yung oras mo. Yung employment naman, aba, hindi ko na kailangang ispellingin yan. Alam na alam mo yan. Kasi halos lahat yata ng tao dito nagdaan dyan. So, klaro sa'yo, pag employed ka, siyempre, bayad ka sa oras mo, and then meron kang amo, and siyempre, alam mo, na-fix yung sahod mo. Tama? So, kung ma-extend man, ma-overpay ka, ma-overwork ka, hopefully, sana okay din yung employer mo and all. Pero commonly, charge to experience, palaging sapat, madalas kulang yung sinasahod kapag employment. Siyempre naman. So, may mga negosyo din tayo. Businesses. At yung mga businesses, masasabi mong business ang isang bagay, pag tumatakbo yan, kahit na hindi ka, kumbaga hindi ka nandyan presently. Say for example, yung mga malalaking business like SM, yun, di ba? Nagraran yung SM kahit na wala yung mga C family. Nagraran yung Robinsons, yung Jollibee kahit wala si Tony Tan Cakchon, di ba? Ay, Tony Tan Cakchong, di ba? Na mga mismong may-ari, hindi sila yung nagsiserve, hindi sila yung nagkakashare, pero tumatakbo yung negosyo. Those are businesses. Kasi, you need lesser time and lesser effort, pero may pumapasok pa rin. And investment naman is more on, magpapalago ka ng pera. Eventually, pwede ka na pong mag-investment kapag sobra-sobra na po yung pera nyo. Kasi yun yung mga investment, yung hindi masakit sa yung mawala. Kasi ilalagay mo lang siya dyan. Pero kapag po medyo tagilid pa, wala pa masyadong budget, iwasan niyo po muna na mag-invest kasi it takes maturity sa financial literacy, it takes maturity sa paggawa ng pera bago ka po pumasok sa pag-i-invest. Kaya nga, you need more knowledge. Kasi kung alam nyo lang po, lalo na ngayon, if hindi po natin to diniscuss, alam nyo po ba, 95% ng populasyon ng Pilipinas is, or sabi buong mundo, 95% po, empleyado. Tama o tama? Empleyado or self-employed. 95% ng mga populasyon is mga employed or mga self-employed. And only 5% lang talaga yung nakakapag-put up ng mga businesses at saka into investments. Population po yung pinag-uusapan natin. Ayan, mga tao. Pero alam niyo po ba, yung 95% ng mga populasyon sa buong mundo, ang ini-enjoy lang nila na kita ng buong mundo. Kung pag-uusapan natin yung world wealth o yaman ng buong mundo or pera ng buong mundo, 5% lang po ang pinaghahatian ng more than 95% ng populasyon. Kaya maraming mahirap. Konti lang kasi yung kinikita pag employed eh. Konti lang yung kinikita na, ano pa ba yung mas malaking kita? Negosyante o empleyado? Tama? Ano po yung mas malaki yung kinikita? Yung mga self-employed or yung mga may-ari talaga ng big businesses? So, konti lang yung kinikita nila, kaya konti lang din yung shares ng income na nai-enjoy nila. Samantalang yung mga nagne-negosyo, kahit 5% lang ng populasyon yan, kung konti lang sila, sila yung may-ari eh. Sila yung mga talagang nasa likod ng mga malalaking building na yan. Sila talaga yung talagang nagpalago and all. 95% ng wealth ng buong mundo, pinaghatian ng kokonting mga tao. Mabiblame nyo ba sila? Hindi po kayo kailangan magalit sa mga negosyante, sabihin sila, ay, mga gahaman yun. No. It's just that they did something you didn't know. Tama? They hired you, kumita kayo sa kanila, di ba? Yung iba sa inyo, yung iba sa inyo is, di ba, yung mga boss natin, di ba, kumikita naman tayo kahit paano sa kanila, pero if you wanted to become successful, then act and do things na ginagawa ng mga successful na tao. Kaya sila naging successful at kumikita ng malaki, did business eh. Something na yung iba sa atin, we are so afraid to do.
Pero ngayon po, we are giving you the confidence. Kayang-kaya mong magnegosyo. Bakit? You got us this time. Nandito po kami para tulungan ka at turuan ka. Whether kahit hindi mo alam. Kasi commonly, ang alam lang po natin is law of singleness. Ano yun? Kung hindi ka magtatrabaho, hindi ka kikita. Kung magtatrabaho ka, saka ka kikita. Tama? And yan, English yan eh. Yung kanina, Tagalog, yun na yun. Di ba? So, simplihan na natin. Ano yung law of singleness? Marami sa atin, nagtatrabaho 8 hours. Pasok ka ng 8 a.m., uwi ka ng 5 p.m. Di ba? 5 days a week, tatrabaho ka. So, that is 50 weeks a year. You will work for the 40 years of your life. May retirement ka after. Tama o tama? Those are the common law of singleness life. Ano naman po yan? No work, no pay policy. Walang trabaho, walang kita. Kaya dapat, kahit may sakit ka, laban. Dapat walang sakit kasi sayang yung income. Maliit ka lang ng konti, bawas. Tama? Law of singleness sa employment, you are required to go to work every day. And marami sa atin nakakontrata pag hindi okay performance, alis. You can't reach your full potential kasi ito lang yung dapat na designated na trabaho mo. Huwag mo nang alamin yung trabaho ng ibang department. Hindi mo na kailangan matutunan yun. Focus ka lang sa work mo. And minsan, it's not stable. Lalo na nung nag-pandemic, alam ng lahat yan. Na kahit anong trabaho noon, nung nag-pandemic, wala ka ng word na stable. Kahit nga mga flight stewardess noon, nawala ng work. Marami sa kanila, nag-grab driver na lang, di ba? Marami naman pong iba doon, nag-convert na talaga into online kasi yung mga work nila, even yung negosyo ng mga amo nila, bumagsak during pandemic. So, doon mo makikita talaga ng yung mga literal na law of singleness. And self-employment, ganun din. So, law of singleness pa rin yan. Kasi required ka pa rin pumasok araw-araw, kagaya nila. Small business owners, high-paying jobs, lawyers, engineer, malaki pa naman yung kinikita, kaya lang yung oras mo, malaki rin yung kinakain. Kasi ikaw pa rin ang kailangan na nagpo-focus na nagsusupervise. And normally, kapag gusto mong kumita right now, yung iba, lalo na kapag walang-wala ka talagang pera, yan yung pinaka-foundation. I don't disregard employment kasi galing ako dyan eh. Yan yung pinang-kapital ko sa kung nasan man ako right now. That's why, if you are there right now, make that as a stepping stone to a better life that you supposed to have in the future. Parang sa akin, alam ko to, klaro sa akin itong law of singleness na to, pero klaro rin sa akin na alam ko, hindi ako magtatagal dito. Kaya gagawa ko ng paraan hanggang nandito ako para mas mabilis kong makuha yung goals ko. So, you work for a total of 80 hours. 80,000 hours for 40 years. And when I saw this, nung nakita ko po to, sabi ko, hindi ko papangarapin na 40 years law of singleness lang. So sabi ko, kailangan mas umikli yan. So paano ko kaya gagawin yon? Doon sa akin, in-explain yung word na leverage. Ano po yung leverage? Yan, yung mga nakikita nyo, paraan ng pagpaparami. It involves duplicating yourself. Pagpaparami ng sarili mo gamit yung alam, effort ng ibang tao, resources ng ibang tao, skills ng ibang tao. Kumbaga, ito yung sinasabi natin kanina pa na you got us here this time. Kasi this time around, hindi mo na to gagawing mag-isa. Dati kasi, kapag absent ka, wala ka ng pera or wala ka ng kita. Kapag hindi ka magpakita sa trabaho mo, even sa self-employed mo na business, hindi na rin, nakasara din yun and all. Dito sa law of leverage, this is a team effort. Hindi ka lang nakadepende sa galing mo, hindi ka lang nakadepende. Kaya nga yung mga negosyante, di ba? Kung talagang magaling sila and all, bakit pa sila nag-hire ng mga graduate ng mga engineer, graduate ng accountant, di ba? Accountancy, mga cum laude, mga teacher, kung kaya naman nila yan on their own. But they know the word leverage. Aba, kahit hindi man ako nakapagtapos, mag-hire na lang ako ng nakapagtapos to work for my company. Sabi ni Bill Gates mismo, isa sa pinakamayamang tao sa mundo. So if you know how to duplicate yourself, hindi ka man ganun kagaling, pero matutunan mo tong leverage, gagaling at gagaling ka. So, yung law of leverage natin, multiplication lang yan. So, ikaw alone, ang kaya mo lang is 8 hours a day, sabihin natin, 16 hours a day, you only have 24 hours a day if you are alone in the business. Pero, dito, ang maganda naman po, kapag natutunan mo na yung law of leverage, eventually, you will have to lesser work and higher pay.
So, darating ka sa point na no work with pay ka pa rin. Yun yung difference kasi dito napakaraming stress for 40 years. Di ba? 80,000 hours ka magtatrabaho on your own. Pero, ang tawag sa'yo, working hard. If you wanted this one, 80,000 hours in 2 years. Hala, paano yun? 80,000 hours in 2 years kasi you are not doing it alone. Kaya counted pati yung mga oras ng mga taong tumutulong sa'yo para ma-achieve mo yung goal mo. Diba? So when you have the 80,000 hours in 2 years, you are working smart. Kasi, diba, na-buy out mo pati yung oras para umikli yung pag-hit ng goal. So, ganun po kaganda yung tinuturo namin sa inyo. Work for 40 years, pipiliin mo lang eh. Kung gusto mo, trabaho ka ng 40 years of your life, alone, ikaw yung parang talagang pinaka mag-workout niyan, may stress ka and all, pero ang kikitain mo lang is 9.6 million. Teka lang, is there someone echoing? Teka, parang mayroong nag-on ng audio. Tama ba ako? Ayun, okay na. Thank you, Tech. So, 9.6 million lang ang kikitain mo for 40 years. And during that, after 40 years, nagastos mo na yan. Ubus na yan. Hindi mo na yan naramdaman. Working hard ka talaga niyan. And then, dito naman, 320 hours ang pwedeng kitain mo sa isang araw. Pwedeng kumita ka lang ng, 320 hours a day ang pwedeng na-spend sa'yo kasi probably may mga kasama ka na niyan. Pwedeng per hour nila, 10 pesos lang yung porsyento mo. Kaya lang, per day, pwede kang kumita ng 3.2 million. Ang ina-explain ko sa inyo is the typical mindset of a businessman na kung ikaw negosyante ka at nasa business firm ka or corporate, ako po, nagtrabaho po ako sa, hindi ko na i-mention kasi parang mapopromote na ako, pero sa isa sa mga malaking mall before. And meron tayong mga tinatawag na parang percentage ng mga negosyante or mga bosses sa salary ng mga workers nila. So sabihin natin, every time na nagtrabaho ka, may 10 pesos lang na income sa'yo ang amo mo kada oras. Kaya lang, doon po sa workplace ninyo, 1,000 kayong empleyado. So kahit na 10 pesos lang yan kada oras, kung 1,000 naman kayong empleyado, edi kumikita siya na, magkano? 10,000 kada oras. Tama? Eh what if ganito? 320,000 hours a day. Edi, kung 10 pesos lang kada oras ang kinikita niya sa bawat empleyado, may 3.2 million pa rin siya kikita sa isang araw. Klaro po tayo? So yung 9.6 million na mag-isa mong ginawa for 40 years, 3 days lang kapag nag-law of leverage ka. Klaro na po ba? Ang ganda, di ba? Working smart ang tawag dyan. And dito po, sa atin, X talaga. Hindi ka talaga makakapag-working smart kapag ka medyo empleyado. Kasi medyo limitado yung oras mo. At saka ikaw lang alone. Diba? And self-employed, ganun din po. So, pag investment naman, paano ka naman magkakaroon ng investment? Kailangan mo pa nga ng malaking pera. So, kailangan, doon ka muna sa mga step by step. Kasi kapag kumikita na po kayo ng malaki, pwede na po natin pagsabayan lahat yan. Tama po ba? So, business. Let's talk more about business. Ideally, if you wanted to shift from employed to self-employed, going to sa kabilang linya na ma-enjoy mo yung malaking income, then let's focus on business muna. O ngayon, negosyo na po ang pag-uusapan natin. May mga iba't ibang negosyo po na kumbaga pwede nating gawin. Actually, lahat yan nagawa ko na. Oh, grabe, no? So, nasubukan po yung traditional, which is yung pinakita ko sa inyo kanina. And po yung franchising, I tried that one. Small-time franchising lang, kasi nag-franchising po ako ng ilan sa mga, sa isang business ko na snack house. So, anyways, hindi ko na i-detalye yun. But then, online, kagaya po ng sinabi ko kanina, that is the best investment I ever had. And dito po tayo magko-compare right now. Kasi when we do traditional businesses, high risk po talaga siya. Kasi syempre, malaki po yung kailangan ng kapital, pero konti lang po yung dahan-dahan lang po yung ibabalik sa'yo, daily or weekly, depende po kung anong negosyo meron kayo. And you need to do trial and errors. Magbubukas ka ng establishment, kung malakas ba dito, based kung marami bang dumadaang tao and all, meron kang, di ba, ipaprocess ng mga business permit, marami kang mga i-consider, competition risk, mataas din, kasi pag nagbukas ka ngayon, sabihin na lang natin, restaurant or salon, or kahit ano pa dyan, maya-maya, baka after 1 year, after 1 month,
yung kapitbahay mo nagbukas na din. Magulat ka, dalawa na kayo, nahati na yung customer. Tama? So, hindi siya pwedeng part-time kasi kung maglalabas ka ng malaking pera para sa traditional business, tututukan mo talaga yan. Kasi kung hindi, magpa-fly away po yung pera nyo, charge to experience po. Pag nag-franchise ka naman, malaki po talaga yung investment. May royalty fee pa po yan. Kasi pag nag-franchise ka, hindi mo na idea yung binili mo eh. Idea na yon ng unang mga may-ari, binibili mo, so monthly may babayaran ka sa kanila para mag-maintain nung binili mo na idea ng negosyo. High risk pa rin kasi may competition pa rin naman, and then magbabayad ka pa rin ng mga tao, may business permit pa rin, it's up, tsaka hindi mo rin pwede i-part-time kasi parang traditional lang yan, nagkataon lang, nakaangkla ka na at marami na silang mga branches. So, klaro po ba? High risk para talaga sa akin kapag meron talaga yung mga actual na, kumbaga, stores and everything kasi ang daming mga taong babayaran, empleyado, babayaran mo din and also, lalo na ikaw, kung nag-a-adjust ka pa lang at nagpapalaki ka pa lang ng pera mo, I do suggest online ka talaga. Kasi sa online, yan na po yung ginagawa ng new normal. Isipin nyo pati kabataan nakakapag-negosyo online. Nakikita nyo ba? Maraming yumayaman, wala namang malalaki mga negosyo, pero sa online, malakas kumita. Tama po ba? So, low risk siya, at saka low investment. Hindi mo kailangan magrenta every week, every month, di ba? Hindi mo kailangan magbayad ng napakaraming tao kasi since online lang yan, pati yung pagmamarketing, pwede mong gawin sa social media at may boosting pa. Trending din po right now kasi since malakas na po yung foot traffic ng mga tao sa online, mas marami na po yung nag-online kaysa yung mga naglalakad na kung saan-saan, mas marami pong nakakakita ng iyong business online. And pwede siya part-time. Sipin nyo po, even nung nagta-travel ako sa Bangkok, even nung nagta-travel ako sa Bali, nagta-travel ako sa iba't ibang lugar, bumabiyahe ako, alam niyan yung mga leaders natin, I can do video calling, I can entertain clients, pwede po akong sumagot ng mga inquiries sa online natin, ganun po ka-portable yung negosyo natin. And when we talk about online, the best part to do leveraging is online. Akala po kasi ng iba, basta nag-online sila, leverage na. Hindi. Ang sabi nga ng leverage, duplicating. Magkaroon ka na makasave ka ng oras through the help of also other people. Ang problema, nag-online ka lang. Ginawa mo yung tiyangge mo, yung online na mga binibenta mo, nag-live selling ka lang online, ikaw pa rin lahat gumawa. Tama o tama? So, ibig sabihin, hindi ka pa rin 100% na leverage. Kasi it doesn't run without you. Ang best naman po sa network marketing, parang ganito po, kahit hindi ka marunong magsalita, natutulungan ka namin. Paano ko po napatunayan? Tanong ko po sa inyo, sino po yung nag-i-explain ngayon? Yung nagpapasok po ba sa inyo dito or ako? Di ba? Ganun kaganda yung negosyo natin kasi kahit hindi ka magaling mag-explain, hindi ka magaling mag-present, hindi ka magaling magsalita, hanggat nandito ka sa community natin, yung galing ng iba na nandito, pwede mong magamit para lumago yung negosyo mo. All you have to do is send this link sa kanila at matuturuan at matutulungan na namin kayo sa negosyo niyo. Hindi pa po yan. Ang dami pa po. Di ba? Ng mga benefits dito sa loob. So, the fastest way to have leverage is online. Kasi kami yung magte-training, kami yung magtuturo, kami yung magpe-present, and sa inyo, yung mga basic na mga kailangan nyo lang gawin, yun lang yung gagawin nyo. So, nagtutulungan sa loob, hindi lang ikaw alone. So, you can be part of our team, maximize your time, and build leverage business using our system. May mga ads na rin po tayo. Invite po ba yan? What if wala akong ma-invite? Paano po ako kikita and all? Question, yung po bang nagpapasok sa inyo, Dok, kilala niyo po personally? Malamang sa malamang majority po dito, nag-inquire ka lang ng house sa kanya, hindi mo naman siya kilala. So, bakit ka po matatakot ngayon kung what if mga wala kang mapa-join dito and all? Eh, ikaw nga, nakita mo na nga yung sistema natin na kahit hindi mo kilala, kayang mag-join eh. Tama? And yung sistema namin na yun, ituturo naman namin yun sa iyo eh. Kaya ka nga nandito. So, meron po tayong sistema na automated. Eventually, may mga mag-inquire sa'yo kahit hindi mo kilala. At tuturuan po namin kayo how to do that. So, ibig sabihin, we got you earning using your smartphone now. Alright? So, para maging klaro po tayo dito na part. Our company profile is Orvis Victus International. Actually, we are powered by Empowered Consumerism. Familiar po dito yung mga tao sa Empowered Consumerism. Empowered Consumerism, meron po siyang product lines. Orvis Victus International, we don't have tangible product lines because we are more focused on online entrepreneurship, promotion, and advertisement.
Para klaro lang po tayo. So kung gusto mo po magbenta-benta, it's okay. Meron po tayong empowered consumerism. Kung gusto niyo naman po Facebook pure online gawin natin, social media online gawin natin, when I highly prefer Orvis Victus International. But both are best companies and best campaigns that we offer. Our company owners is Dr. Ed Cabantog. So, ito po si Mr. John Aspirin. Sila pong dalawa yung talagang nagtaguyod ng kumpanya natin for the past 18 years. So, isipin nyo, 18 years na. Sobrang lupit pa rin. Kaya, ibig sabihin na mamayag pag tayo for 18 years, subok na at magaling. And very credible kasi tayo lang po yung kumpanya na talagang naghakot award for the past 18 years at recognized na rin po tayo ng mga big industries. We are part of the top 500 fortune companies sa buong mundo. Even po yung Guinness Book of Records, recognized po tayo as a company. We're best global company. Basahin nyo na lang po yan. Baka maubos po yung oras natin pagka inubos ko po yan. Pero yun yung pinakamalupit kasi tayo po, well-known na po tayo sa industry. And our platform has able to produce 21,000 self-made millionaires for the past 18 years. Kung isa, tsamba. Kung dalawa, pinag-aaralan pa lang. Kung tatlo, baka duda ka pa. But, mga kapatid, 21,000 millionaires club. Ibig sabihin, klaro pa sa klaro, subok ng magaling. Hindi po yan paulit-ulit na makakapag-produce ng millionaire circle kung hindi po maganda ang sistema niyan sa loob. Bakit ka pa magta-try dun sa bago na mangilan-ngilan pa lang hindi pa nga umabot ng 100 yung napayaman? Kung dito na sa subok, ang dami ng napayaman, idadagdag mo na lang sarili mo, uulitin na lang natin ang nagawa ng kumpanya sa kanila, this time around, sa'yo naman. Tama? Huwag ka nang mag-try dun sa nagta-trial and error pa na baka mag-work, baka hindi. Ito, subok na. Every now and then, may milyonaryo na nagagawa. Bawat araw may nagkakaroon ng milyonaryo sa ating kumpanya. Bakit ka pa maghahanap ng iba? Andito ka na sa pinakamaganda. Ang tanong, paano mo uumpisahan? Siyempre, negosyo po ito. So pag sinabing negosyo, siyempre may kapital po tayo. Aba, ito pong pinaka-good news ko sa inyo. Our capital is only 29,990. Enterprise package. InsurTech package po yan. Bakit ko sinabing only? Katumbas po yan na para kang nagpatayo ng tatlong 7-Eleven. Kasi katumbas po ng enterprise package, meron kang kalakip na 3 account na parang 3 tindahan mo sabay-sabay nagbubukas na pwede ring kumita 3 times sabay-sabay. Ayun, napakaganda. Yun po, kanina, ang kapital. Ito naman po yung inclusion. Ito po is yung mga outright na pinapalabas natin. So, after ng capital, isa po sa mga benefits ng capitals natin is, syempre, meron kang insurance. Yung insurance naman po natin maganda kasi worth 42,000 pesos worth of insurance. Pwede mo magamit 1 year to 3 years. Ang good news niyan, a total of 8.5 million insurance coverage, hindi lang para sa iyo, kundi para sa buong pamilya mo. So, sabihin natin, yung anak mo, kapatid mo, pamangkin mo, ito po hindi lang pati family member, hindi lang pati kadugo, kahit hindi mo kadugo, kahit na best friend mo or mga kabarkada mo, inaanak mo, pwede mo pong bigyan. At nakikita nyo naman po dyan, immediate family or activation, pwedeng 2, and then the rest, mga 6, pwede pong ipamigay sa hindi kakilala. Ganun po siya kaganda. So, ibig sabihin, secured po kayo. Kumbaga, sa family mo, secured din po sila. And marami pong tao ngayon. Ako po, mas naging trending sa amin tong insurance kasi mas marami yung mga gusto na ganito yung ibigay sa family nila din. Kasi good for 1 year. Magagamit ng buong family nila anytime, di ba? And webpage or DTC, another benefit po yan. 24/7 online access to your transactions. So, kahit nasaan ka man sa buong mundo, may access ka sa lahat ng mga points or income and earnings mo the moment po na meron ka na pong DTC. Username and password. So, dyan mo po makikita anong nangyayari sa business or income mo para kung saan pumapasok, withdrawals, and also, yan. Ayan po yan. Gift certificate
rewards. So may GC rin po tayo, yan na po yung naku-convert into travel, naku-convert into gadgets, and naku-convert then into Sodexo passes. So yung Sodexo actually ang ganda niyan kasi pwedeng makabili yan ng ref, pwedeng makabili yan ng TV, makabili yan ng iPhone, pwedeng maubos yan yung mga groceryhan sa inyo kasi yan po ay pwedeng ipang grocery at saka pwede rin po yung ipang pangkain sa labas kasi marami po yung mga establishments na cover. Pambili, pang shopping, napakaganda. And of course, may free access din po tayo sa mga trainings and virtual seminars. Kagaya nito, ito is open training. Meron din po tayong mga exclusive trainings na talagang nandoon talaga yung makikita mo talaga yung step by step kung paano gawin yung negosyo natin. And train din po kayo kung paano palaguin yung income nyo. ATM card processing, possible siya both local and international. So, paano ka po kikita? Dito naman. Simple lang po. We promote, we advertise. Pag tuturuan ka ng coach mo na every time na may vacant ka, magawa mo itong negosyo na to. Every time na may mag-i-inquire, tanungin ka nila, ano po ba yan and all, isi-send mo lang sila sa coach mo para ma-assist ka and then matulungan ka namin sa explanation and presentation. And the moment they started joining you or probably referral mo kasi yun, sa'yo yun eh, ikaw yung nag-endorse ng business sa kanila, may 6,000 ka. Part-time. Ganda, di ba? Yan ang maganda niyan. What if 10 yan? Eh di may 60,000 ka. Part-time. At ang good news nun, yan po is direct referral. Nirefer mo kasi coming from your inquiry. Eh, what if yung mga tao na yan later on, ganito kaganda yung match sales, what if later on, yung mga tao na yan, may mga sarili rin sila ng mga platforms, may mga sarili din silang mga social media accounts, kung saan sila din, nagkakaroon din sila ng mga sarili nilang referral. Eventually, magkakaroon ka ng ganun sa team mo. So, kahit na sila na, yung mga nagpapapasok ng mga inquiries and all at mga nag-avail sa platform, mayroon ka pa rin kikitain ng mga 1,800, 1,800, 1,800 sa kanila, sa mga team mo, and at the same time, ikaw din, kapag meron ka rin mga napapapasok for every match sa grupo mo na gagawin natin, tuturuan po namin kayo nito, consistent po yung 1,800 with, kumbaga, ikaw man yun or hindi ikaw nagpapasok as long as sa team mo. Which is very good kasi ang maganda po nito sa marketing plan natin, very doable at saka napakaganda kasi team effort po talaga, hindi mo siya gagawin mag-isa. So sa marketing plan po natin, maximum income potential po na pwede mong kitain sa isang araw is 36,000 pesos per day. 1,000,000 po yan sa isang buwan. Napakaganda. For example, ganito na lang po yung maging scenario natin. Kung ikaw po ay enterprise package, imaginein mo, ikaw po yung you, and then gawin natin, maging basic po tayo, gawa tayo ng 2 grupo, sabihin natin, may isang grupo ka sa Canada, may isang grupo ka sa Japan. So, bawat isa sa kanila, kikita ka, since ayo po yan, direct line, 6,000, 6,000. So, ngayon, ang good news niyan, meron kang kikitain na match sales pa rin kay Canada at kay Japan. Pag enterprise package po, yung kanilang in-avail, may 3,600 kang add-on. So, paano po kumita dito? Ayan, na-explain ko na yan. Ayan, and then, ito po yung match sales na add-on. So, total income mo sa dalawa pa lang na nag-avail sa Canada at Japan, may 15,600 ka. So, power of 2 pa lang po yan. So, what if may 10 po na nag-avail in both group lines, Canada and Japan, edi may 156,000. So, mga ganun po yung mga kinikita yan. Sobrang ganda kasi there can be potentials of bigger income monthly. So, paano po yan? We have VIP accounts or millionaires package. Ang ganda ng VIP accounts and millionaire package, kasi sinasabi ko na nga po yan sa iba, kasi para kang nag-invest sa mga lupa and all. So, mas marami, di ba, yung mga lupa na ine-investan mo or binubuksan or binibili mo, mas marami kang pwedeng taniman. At mas marami kang pwedeng anihin. Ganun din po sa VIP accounts. Nagkakaroon po tayo ng potential. Kung malaki na po ang kinikita ni Jollibee sa isang franchise ng Jollibee, what if mas maraming franchise ng Jollibee sabay-sabay nagbubukas araw-araw? E di mas malaki pa yung kikitain niya. Say for example, this time, yung VIP accounts natin, we have this Max Orbix na 31
account. So para kang nagka-franchise ng 31 Jollibee store, edi kikita ka rin ng 31 times dito. So yan naman po yung ating Millionaires Package for only 399,900 kasi baka naliitan ka dun sa mga in-explain ko kanina. So upgradable and meron po tayong mas malaki para po dun talaga sa mas malaki rin ng gustong makamit at saka ma-enjoy na income potential. Of course, one of the vision of our platform, bakit natin ginagawa to seriously, diligently, bakit namin ginagawa consistently itong platform natin? Because we have our own common interest of having our kababayans outside Philippines, of course, na napalayo na sa mga family nila who wanted to reunite with the family, who wanted na kumita pa rin kahit nandito lang sa Pilipinas ng same or higit pa sa kinikita nila sa ibang bansa. That's why we have a lot of OFWs, yung makikita nyo pa right now. These are OFW for good icons na namin na nangarap lang din, sumubok lang din, sumugal lang din, naghaw lang din kagaya nyo, na naging parte na rin ng ating platform. And right now, they are the product of those how to wow stories na nakikita nyo every now and then. And we also wanted you to earn, of course. Kasi kung nagagawa po ito, natuturuan po rin kayo na kumita on your own naman this time around. So may mga empleyado, may mga OFW, negosyante, professional, and of course even mga estudyante nandito sa loob. Pwedeng-pwede po namin kayo na maging kagaya nila, kahilera ng mga kumikita dito. And yan, sobrang saya. Siyempre, pag nandun ka na sa point na nababayaran mo na lahat, okay na yung bills nyo, di ba? Wala ka nang iniisip dun sa mga basic na kailangan i-provide. Siyempre, magkakaroon ka na ng mas wider imagination since malaki na yung pumapasok na pera sa'yo at marami ka ng, kumbaga, ipon or savings, nandito na tayo sa meron ka ng chance to have that dream na yung mga passion mo naman, yung mga talagang goals mo or mga dreams mo na talagang kinikilig ka. Kung ikaw ba, magkakaroon ka ng pagkakataon, bumili ng sarili mong sasakyan, di ba? Kasi sobrang laki na ng kinikita mo and all. Anong sasakyan yun? Di ba? Kasi tingnan niyo po ito. These are the car achievers of our community. These are normal people na naghaw, nagtanong, paano po yan? Talagang ginalingan nila the moment they started this platform. And right now, hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo, hindi apat, hindi 10, kundi daan-daan po. At ilang daan libo na rin po yung mga naging car achievers natin. Hindi na nga po magkasya dyan sa car, sa parking na yan eh. Pero those are the communities, car achievers na aside from income, of course, na-enjoy din nila yung lifestyle ng ating platform. And we are craving to add up to our Millionaires Project na ngayong taon, we wanted to have additional 1,000 millionaires sa project natin na gusto namin, ikaw nandyan ka, kasali ka sa 1,000 bagong milyonaryo na makikreate natin dito. And kung ngayon nandito ka at kasama ka at nakikinig ka, then we are calling out to you to make that dream a reality. Nandito ka naman na ngayon, nagpa-ambon ka na at nakinig ka na, ay magpabasa ka na ng sobra-sobra sa community natin. Magpabaha ka na ng blessing dito sa loob. And whatever it is na iniisip mo ngayon, then for me, that's the exact reason kung bakit mas kailangan mong gawin to. Kasi hanggang ngayon, nakikinig ka pa rin sa akin, kung ano man yung sinasabi mo kanina, kasi nababasa ko yung mga comments ninyo, for me, ano man yung mga nasasabi mo, dyan sa comment box kung bakit up until now hindi ka pa nakakapag-umpisa. Don't you think yan yung pinaka dapat reason mo kaya dapat mag-umpisa ka na ngayon? Kung ang challenge sa'yo is yan, or ito, or ganito, then that's the best reason why you need to start this even more. Para wala ka ng mga ganyang problem, wala ka ng ganyang challenges, para mas yung buhay na deserve mo naman, yung ma-priority mo this time. All you need to do is gawan mo lang naman to ng paraan. And sigurado po ako, you will be led to that life and you will always have our back. So, guys, happy changing more lives to everyone and welcome home sa inyo. Actually, ang dami ko pa pong gustong sabihin at i-share, pero mas kikiligin po ako, lalo na right now, sa ipapakilala namin sa inyo na isa rin sa mga successful na mga councils and leaders natin dito sa loob. And
para po doon makinig kayo, brace yourself, kumapit pa po kayo lalo kasi kung nagustuhan nyo po yung explanation ko, mas magugustuhan nyo po yung ating next na pag-uusapan. So right now, I'm already done. Let's go to the world and of course, magpayaman at maging channel of blessing to everyone. And for that, ibabalik ko na sa napakaganda nating host, walang iba, kundi si Coach Giselle.